Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Pag-usapan natin, ito pong post ng Kapamilya Star. Ayan mga kababayan sa ating screen. So nag-post sila ng isang card. At dito makikita natin ang litrato ni Vice Ganda, ni Senator Tolentino at Senator Bongo. At sabi rito, ayan basahin natin, kaya pala nilaglag ang breadwinner. Meron palang epal. Bawi tayo mga kapamilya sa sales. Kasi mga kababayan, dun po sa awards night na ginanap po kagabi, ay halos wala pong award na natanggap itong pelikula ni Vice Ganda. At actually, nagreklamo nga sila bakit yung kanyang kasama sa pelikula na si Eugene Domingo ay hindi man lang kasama sa mga nominado sa ilang mga awards. Kaya sabi nga nila, cooking show daw yung nangyari. Pero mga kababayan, meron pong natanggap na award si Vice Ganda, yung pampalubag loob. Nabigyan siya ng award na pampalubag loob kasi kahit paano naman siya ay may contribution dito sa Metro Manila Film Festival at halatang-halata nga dun sa kanyang speech na parang sama-sama ng loob niya. At nangyari, parang sinumbatan pa niya itong Metro Manila Film Festival dahil sabi niya matagal na akong sumasali dito, ngayon lang ako nagka-award. Sabi pa nga niya, ano bang award to? Kasi parang ano lang mga kababayan, consolation prize, parang kumbaga para mabigyan ka lang ng parangal. Kaya siya nabigyan ng award. Kaya naman marami po ang kapamilya ang talagang bad trip diyan po siya nangyari. At eto mga kababayan, sinisisi nila. Meron daw epal. O, sino ba epal dito sa dalawa? Sino ba epal dito sa nasa picture? Si Senator Tolentino o si Senator Bongo? Kasi mga kababayan, nandun ang daming mga senators dun May Senator Jinggoy. Si Senator Jinggoy, okay lang yan kasi artista yan mga kababayan So party siya ng showbiz industry. At talagang pinaglalaban naman niya itong mga programa ng pelikulang Pilipino. Si si Tolentino, MMDA chairman dati. So former MMDA chairman. Ito po kasing MMFF ay with participation o kasali po talaga ang MMDA. Ngayon, ang tanong ko lang si Bongo. Ito siguro yung sinasabihan nilang epal. Bakit ka ba nandiyan Bongo? Yan, tanong natin, anong ginagawa mo dyan, Bongo? Anong kinalaman mo dyan sa awards night, dyan sa Metro Manila Film Festival? At napansin ko mga kababayan, ang dami niyang exposure pabalik-balik Taga-abot ng award, tapos nagsalita pa, parang, ano ba yan? Grabe ka naman Bongo, pati ba naman yung sa MMFF, pinasok mo na rin. Kasi mga kababayan, grabe ito sa social media. Mayat-maya video, mayat-maya post. At dati pa lang mga kababayan, kitang-kita na naglabas po ang Facebook ng parang data kung sino ang politiko na may pinakamalaking ginagastos sa kanyang mga social media accounts at ito nga ang number 1 si Bongo. So hanggang ngayon, talagang ginagamit yung social media. Siyempre mga kababayan, ito po ay tumatakbo bilang senator sa 2025 midterm elections. Kaya, pati ba naman MMFF? Pinasok mo na rin. Ito mga kababayan, alam nyo nung mahal na araw, bumabiyahe ko sa isang highway. Walang nakita ko sa Gedli. Sabi, ingat po kayo sa inyong biyahe. Ganyan po ka-epal. Ayan po si Senator Bongo at grabe pati dito sa MMFF. Napagbintangan ka patuloy na epal. At napagbintangan ka na kaya natalo itong breadwinner dahil sa'yo, dahil epal ka, dahil nandiyan ka. Ayan mga kababayan. Grabe talaga to si Senator Bongo. Pati ba naman yung Metro Manila Film Festival, pinasok mo? Sobra namang na yan, sobra nang tawag dito, gigil ka talagang maging senator uli Grabe mga kababayan. Kaya nasabi po ng magkapamilya
Star. Ito mga kababayan, ang mga kasama rito ay mga kakampink. Yung ate, kamusta kaya mga kaibigan nating mga kakampinks? Ito mga kababayan, sabi dito sa post, manood tayo mga kapamilya ng And the Breadwinner Is, ibinabaman tayo ay itataas naman natin ang sales ng Kapamilya movie. Hindi, usually naman ganun eh. Hindi siya nananalo ng award pero top grossing. Ibig sabihin, blockbuster. Ibig sabihin, napakalaki ng kinikita. Pero sa awards, talagang kasi unang-una, yung pelikula naman, di naman siya pang-award eh. Kumbaga, comedy siya eh, di ba? So, saka hindi ka naman magaling talaga. Real talk na lang, hindi ka naman talaga magaling umarte. Kumpara mo dun sa mga nanalo. Magaling ka umarte, artista ka eh. Pero kung ikukumpara ka dun sa mga nanalo, wala. Ganyan ka talaga, vice ganda. So, wag masyadong masamain na natalo ka. Saka, ito mga kababayan, una pa lang, bagamat tayo, syempre, gusto natin yung The Kingdom, bossing yan eh, di ba? Bossing yan. Bagamat gusto natin yon, pero umpisa pa lang, bago pa magkaroon ng awards night, nung nakita ko yung trailer ng Green Bones, sabi ko sa inyo, talagang humanga na ako sa Green Bones. Sabi ko nga sa sarili ko, yung Green Bones na magkakaroon ng maraming awards at hindi nga ako nagkamali, halos po ng major awards ay nakuha ng Green Bones. Napakagaling na artista nito ni Dennis Trillo. At si Ruru Madrid naman, talagang, kumbaga, buhat na buhat ni Dennis Trillo. Magaling na naman si Ruru Madrid, pero alam niyo, mas gumagaling ang isang aktor kapag kasabayan niya ay isa pang mas magaling na aktor. Kaya nakikita ko na mga aktor, actress, pero nung nakita ko si Bongo, aktor na rin to, mga kababayan. Aktor. Magaling umarte. Kaya nga po nandyan siya, magaling siya umarte. Diba? Biruin mo, anong kinalaman mo dyan sa Metro Manila Film Festival? Hanya ka, umi-epal ka. Di magaling ka. Magaling ka talagang aktor. Ayan mga kababayan, basahin lang natin yung ilang mga komento rito. Basahin natin award lang yan, pwede dayain kung sino gusto bigyan, pero yung kita ng pelikula yon ang di kaya dayain, tao pa din ang magpapasya kung anong gusto nilang panoorin at saan sila masaya. Kung kanya-kanya naman yan ba't kayo magagalit, ba't kayo malulungkot? Yung iba kasi ayaw naman ng comedy, yung iba gusto musical, yung iba gusto action, yung iba gusto suspense. Kanya-kanyang yan. Saka, ewan nyo naintindihin si Bongo. Kasi politiko talaga. Ayan po mga politiko. Yan si Tolentino. Ewan ko. Grabe, no? Malapit na talaga eleksyon. At pati ba naman itong Metro Manila Film Festival, pinasok pa rin ni Bongo. Ang kapal na mukha. Pati si Tolentino, politiko rin to. O yan, kaka-epal mo, ewan ko kung paano ka napunta dyan. Yan, sinisisi ka ng kapamilya ng mga kakampinks. Bakit natalo si Vice Ganda? Bakit nalaglag ang breadwinner? Dahil daw sa epal na katulad mo. O yan. Grabe kasi, sobrang epal. Obere mo, pati Metro Manila Film Festival, nakita natin. Ibang klase ka talaga. Nakakabilib. Talagang epalitiko ang dating. O yan mga kababayan. Nasisi ka pa tuloy. Masyado kasing epal Okay, so yun lang mga kababayan. Siyempre, congratulations sa lahat po ng nanalo dyan po sa Metro Manila Film Festival Awards Night. Siyempre po sa MTRCB. Sa MTRCB na pinumunuan ni Chairperson Lala Soto. Congratulations. At siyempre, suportahan natin ang pelikulang Pilipino. Magaganda naman magaganda mga pelikula natin, lalo-lalo na yung Green Bones. Gusto nga papanoorin ko yan mga kababayan. Medyo lang marami kasing tao, sobrang daming tao. So siguro mga itong
Siguro bukas o sa isang araw panonoorin ko yung Green Bones. Dahil talagang humanga ako dun sa ano. Ang ganda siguro nung ano no, nung kwento. At napakagaling na mga aktor. At kita-kita mo naman kaya nga sila nanalo. Ito si Vice Ganda, pwede siguro. Panonoorin ko pero hintayin ko na lang sa Netflix. Okay, so ilang muna mga kababayan. Huwag kayo masyadong bibilib sa mga epalitiko. Papakita lang yan, nagpapa-epa lang yan dahil malapit na ang eleksyon. Pero pagkatapos sa eleksyon, nanalo na sila. Wala na, ewan ko kung pansinin pa kayo ng mga epalitiko na yan. Basta piliin natin mga kababayan, yung alam natin para sa tao. At hindi katulad nito mga to. Alright, so muli, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila to. At sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.